Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agnor at welcome po sa aking Day 48 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy sa series about 7 principles to achieve our God-given goals. At ang topic po natin ngayong araw, September 13, 2024 ay Faithfulness, God blesses our faithfulness. At ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew 25:21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Sa Tagalog naman po, sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos, "Magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Teaching number 1, faithfulness is in itself is success. Sabi po na ang success po natin in God is our faithfulness. Sabi po dito na hindi po yun yung success na ng iba na makamundong gawa, kundi ito po yung pagiging faithful natin sa ating Panginoong Diyos. Bilang isang Kristiyano daw po is matatawag po na successful tayo dahil nagpupuri po tayo at nagbibigay po tayo ng katapatan at makakapagtiwalaan po tayo sa maliit na bagay na ginawa natin at ito po yung success sa atin ng Panginoong Diyos. Teaching number 2, faithfulness values the small things. Sabi naman po dito na ang value ng faithfulness ay hindi lang po nasusukat sa malalaking bagay, kundi dapat po kahit sa maliliit din po ay bumuo tayo ng faithfulness sa sarili natin para sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, faithfulness values the small things. Kung tayo po ay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay at na-accomplish po natin ito at nagkakampon ng faithfulness sa atin ay how much pa po sa mas malaking pa po yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. At may trust na po sila sa ating mga ganon. Pag mga ganon na bagay na dahil naging tapat po tayo sa maliit na bagay. So, pagkakatiwalaan po tayo sa malaking bagay. At teaching number 3, faithfulness is a vessel of blessing. Sabi naman po dito na ang faithfulness o pagiging tapat ay hindi po nag-uumpisa yung marami o nagbabalding blessings. Doon po nag-uumpisa yung maraming blessings na binibigay sa buhay natin na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Dahil kapag po tayo ay tapat sa mga ginagawa natin, ay bibigyan niya po tayo ng blessings dahil naging tapat po tayo doon sa bagay na iyon at or sa challenge na binigay niya sa atin ng Panginoong Diyos, kahit po na maliit lang po iyon, yung bagay na yun, at nagbigay tayo ng katapatan doon. Application number 1, be faithful to become successful. Sabi daw po dito na ang pagiging successful is pinaghihirapan po ito. Kaya nga po sabi na be faithful to become successful. So, kailangan po na maging tapat po tayo and magkaroon po tayo ng faithful sa ating mga puso, lalong-lalo na po sa attitude natin dahil ang pagiging successful ay nasusukat sa kung gaano kakatapat sa mga ginagawa mo. Dahil dito po, nabibuild yung trust sa atin, kaya po tayo nagiging successful in life. At binibigyan po tayo ng blessing ng ating Panginoong Diyos. Application number 2, be a good steward of the small things. Sabi naman po dito, na maging good steward po tayo o mabuting matagapagbantay, ganyan, tagapagpangalaga ng mga maliliit na bagay kahit po maliit
na bagay lang po ito, ay dapat po pahalagaan pa rin po natin ito dahil dito po na-base yung katapatan ng isang tao. Dahil nga po, kung hindi po mo po mapapahalagan yung maliit na bagay, how much more pa po doon sa malaking bagay. Kaya po, magbigay po tayo ng maganda o katapatan kahit pa po sa maliit na bagay. Application number 3, be a vessels of blessings. Sabi naman po dito na maging mabuting tao daw po tayo na binibigyan ng maraming pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, ito po sa katapatan natin, magiging faithful at palati na din po sa attitude o sa mga magandang attitude na binibigay natin sa bawat isa, kaya po tayo ay pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. At discussion, if you met God right now, do you think He would say, "Well done, my good and faithful servant," to you, and why or not? Para po sa akin is, siguro po ngayon hindi pa po iyon masasabi sa akin ng ating Panginoong Diyos dahil po may mga bagay po pa rin po ako na nagagawa na mali at may mga bagay po na minsan nakakalimutan ko po at hindi po ako magiging tapat sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, para po sa akin ay hindi pa po ako masasabi ng well done, God, but soon gusto ko po maging good and faithful servant to our God and masabihan ng well done by our God. Ayun lang po. Maraming salamat. God bless.